Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon mga kababayan ko. So may mga videos dito na ipinasa sa atin Dito nga sa umpisa natatawa na ako sa mga reply Nung reply pa lang yung na babasa ko. So ito yung unang video. So ano bang dito sa video na to? Surprised by this at the newest tourist attraction in Manila. Is this the stuff you're not supposed to be able to see during the days? What is... Oh, it's like plastic. What is this? This is plastic. Oh, they went Vegas style. No wonder it's gonna fall apart so easy. I'm very surprised. I thought this was like real metal. It's That plastic. explains why they can do sculptures and statues Yeah. everywhere. We were surprised by this at the newest tourist attraction in Manila. Is this the stuff you're not supposed to be able to see during the days? What is... Sa akin may mali ba doon sa ginagawa nila? Wala naman siguro. Hindi naman labag sa batas, no? Labag ba sa batas ang ginagawa nila? Hindi naman. Totoo naman ang sinasabi nila na plastic naman talaga yon. Kaya lang yung dating sa akin parang nababastusan ako Kasi foreigner yung gumagawa nun. Parang nag-i-inspect siya sa bansa natin. Okay lang kung kapwa ko Pinoy, kasi yung kapwa ko Pinoy na yun, taga dito sa atin. Kumbaga, siya yung bumoto sa mga nangangasiwa dyan. Karapatan niyang sitahin yon, diba? Tsaka majority ng ginagastos dito galing sa sweldo ng kapwa ko Pilipino. Maybe, pagka pumunta ang foreigner dito, may binabayaran din tax. Let's say, kada produkto na binibili nila dito, may tax naman na kasi yun Diba? Pero, iba yung kapwa ko Pinoy na na nagkikriticize. Parang ganito, sa bahay. Dito sa bahay namin, isang pamilya kami nakatira dito. Nandito ang nanay ko, nandito ang tatay ko. Now, bumili ako ng kurtina ng bahay namin. Nakita ngayon ng nanay ko. Sasabihin ng nanay ko, ano ba naman itong binili mo? Ang nipis-nipis. Yung mumurahin lang ang binili mo. Madali masira yan. Diba? Hindi ka naman nag-iisip sa mga... Ganun ang nanay ko Yung ang pangit-pangit nitong binili mo. Diba? Pwede yun. Hindi ako masasaktan doon. Kasi nanay ko yun at nakatira din siya dito sa bahay. Pero, let's say halimbawa, bisita ko, pupunta dito, pupunahin niya yung quality ng kortina ko. Parang, who the fuck are you? Diba? Parang offensive lang. No? Pati ang sinisita nila yung mga hindi nila dapat sitahin bilang... Okay lang sana ganito. Okay lang naglalakad sila diyan, biglang nabagsakan sila ng yung tinitingnan nila dahil low quality. May intindihan ko 'yon na pangit kasi ng quality nito nabagsakan ako, hindi matibay. Yung habang naglalakad sila diyan or umupo sila diyan, biglang nawasak. Mga ganon. Pero kung halimbawa dinaanan mo, parang sa akin lang, hindi mo na dapat sinisita yung mga ganyang bagay. Mag-enjoy ka dito sa bansa namin. Pero sa kabilang banda, siguro wake up call din, na nakakahiya naman sa mga bisita natin na ganyan nga. Pero, hindi, anong tingin nyo doon? Offensive ba? Hindi naman, di ba? Kino-convince ko na lang yung sarili ko pero in reality na-offend talaga ako. Pero natatawa ako dito, panalo yung mga comment dito Sabing ganun dito ng mga kapwa natin Pinoy. If you put bronze, it's gone the next day. You want to know why? Try putting a metal lamppost there, leave it at night, and check it in the morning. That is your answer. If those are real metal, they'll end up in junk shop. Nakakahiya din, Puro yun ang
Puro yun na sinasabi, if that's real metal, it's gone in less than 60 seconds. Ay, nako. Isa rin to sa ano ko. When we are visiting tourist attractions in other country, we are not checking things if they use plastic or real metal in their lamp post. We just enjoy the view. Ano kayang comment ng iba? Agreed, the comment is not polite, especially such remark is... Hindi lang pala ako na-offend. 'Di ba? 'Di ba? Offensive nga naman. Not polite to say the truth. Hindi naman porkit nagsasabi ka ng totoo, polite eh. Yun. Sabi ganon, hindi ba pagiging polite daw ang pagsasabi na, yes, totoo naman. Paano kung halimbawa may nasalubong kang tao na pangit talaga, tapos sabi mo, uy, ang pangit mo ngayon. Totoo naman, di ba? Pero, okay lang sana kung magsasabi sa akin ganon, ka-close ko na tao, di ba? I think meron dun dapat na may art 'yon yung pagsabi ng ganun. Or may lugar 'yon, nilulugar mo dapat. Kahit pa sabi mong totoo yung sinasabi mo. 'Di ba? I don't know, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi mali yung puna nitong foreigner na plastic. Yung totoo naman na plastic talaga. Wala namang doon. May something lang sa akin na parang offensive siya na hindi mo dapat ginagawa bilang Kung kapwa ko Pinoy yung gumawa niyan, kasi kapwa ko Pinoy, yun yung bumoto ng mga tao na pasimuno ng paggawa niyan eh. May karapatan silang sumita. Pero kung di ba? Anyway, debatable naman yan eh. Kung ano yung pananaw nyo dyan. Inulit ko, wala akong sinasabing mali yung medyo conflict wala akong sinasabi na hindi totoo yung nitong mga foreigner na to. Parang hindi lang maganda sa pakiramdam ko. Anyway, next topic. Ito si Sir General Torre. Mukhang puging-pugi si Sir General Torre ngayon Panoorin nga natin to. Iginit ni PNP Chief Nicolas Torre III na Commission on Human Rights ang kanilang boss sa pagprotekta sa karapatang pantao. May bago rin siyang direktiba sa pag-promote ng mga pulis. Nangunguna. Pero agree naman ako dyan na dapat nyo ang CHR. Sinusunod nyo yung guidelines ng CHR. Pero mas magandang term sana, CHR is our partner na lang. Or katambal namin ng CHR. Pero yung sasabihin mong boss nyo yung CHR, para namang yun? Para namang may pagkasipsip yung dating Di ba? Okay yan na-involve yung CHR or binibigyan nyo ng pahalaga ang mga payo ng CHR every time pero yung sasabihin yung boss nyo yung CHR. Kasi sometimes pag yan yung palaging iisipin nyo, boss namin to. Sometimes mas ipaprioritize nyo na yung sinasabi ng CHR at pwede mag-cause yan ng buhay ng mga pulis natin Hindi, depende siguro sa training nila, Alam naman nila talaga yung dapat gawin, pero minsan magko-conflict yan sa isip ng pulis Hindi, may binili na si HR na kailangan hanggat maaari daw buhay ito dapat huliin hanggat maaari. Kahit sometimes na hindi nila kaya, na kailangan talagang i-terminate nila yung target.
hindi nila gagawin dahil nga I don't know kung tama yung iniisip ko na ganon. 'Di ba? Pero hindi naman ako totally disagree na kailangan makialam ng CHR. Nandiyan naman yan para sa check and balance eh. Ayoko lang nung term na parang boss nila ang CHR. Anyway, no. Mas maganda sana kung sabihin nyo na lang, boss nyo na lang ang tao eh. Kesa boss namin ng CHR eh. Kasi, police tsaka CHR ang pinaglilingkuran naman yung tao eh. Di ba? Hindi lang siya maganda pakinggan. Sabi naman ng iba, ang dami naman reklamo ni Bungo. Wala eh, tinanong ako eh. Tungkol dito sa video na to eh. Huwag nyo akong tanungin. Para hindi nyo marinig yung reklamo ko. Anyway, pagpatuloy natin, pakinggan naman natin. Sa balita si Kari Cator. Kari, ano itong direktiba ni PNP Chief Torre? Sige, obligado ng magsumite ng affidavits of arrest ang mga pulis na gustong magkaroon ng pwesto o ma-promote. Yan daw ang magsisilbing patunay na nakapag-aresto sila. Ito ang bagong utos ni PNP Chief Nicolas. Ano sabi? Ulit natin na. Ang mga pulis na Obligadong mag-ano daw? Itong direktiba ni PNP Chief Torre. Sige, obligado ng magsumite ng affidavits of arrest ang mga pulis na gustong magkaroon ng pwesto o ma-promote. Yan Parang gagawin nila yung gagawin nilang parang incentive nga sa yung incentive yung promotion pagka naka-arrest ka. Pusa ako, ang cute. Nagsuka to kanina. Bakit ka nagsuka kanina? Cute. Hindi, sabi mo, hello, sabi mo. Hello. Nahihiya. gusto mo makita ng buo yung mukha mo. Hello, sabi mo. Hello. Nahihiya. Pagpatuloy natin tong Hindi, parang kasing ang gustong sabihin ni General Torre, kailangan patunayan mo na may mga na-aresto ka bago ka ma-promote. Tama ba? Yan ang pagkakaintindi ko eh. Baka mag-cause nga yan ng anomalya eh. magkaroon ng pwesto o ma-promote. Yan daw ang magsisilbing patunay na nakapag-aresto sila. Ito ang bagong utos ni PNP Chief Nicolas Torre kasunod ng kanyang direktiba sa paramihan ng huli. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli. At ang pinaka-resibo na ikaw ay nanghuhuli ay ang affidavit of arrest. Paano mo masabi na maging effective kang commander or supervisor nitong frontline personnel, ikaw mismo hindi mo pa nasubukan na pumirma ng affidavit of arrest? Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipwesto, para kita bigyan ng posisyon. Ayon Hindi kaya may risk yun, no? Anyway, alam niya naman niya, general naman siya eh. Let's see yung result. Saka na lang siguro kung magki-criticize kung kung maglilitawan na yung mga yung mga problema. kay Torre, mahalaga ang Tingnan muna natin, baka naman effective yung sinasabi niya. isibong ito lalo na kung nag-aresto ang mga pulis ng walang warrant. Sa ilalim ng batas, pwede ang warrantless arrest kung in flagrante delikto o nahuli sa akto ang krimen, kung may probable cause, o kung nakatakas ng kulungan ang hinahabol. Git naman ng PNP Chief, walang mangyayaring extrajudicial killing sa kanyang pamumuno. Sure? So, yun naman ang pinaka-unrealistic na claim ni General Torre. Tandaan mo, yung mga pulis na bata mo ngayon ay bata din yan ng mga pulis na nag-EJK nung dati. 'Di ba? Hindi naman realistic 'yon. Maliban na lang kung pati media hindi ibabalita yung mga killings na 'yon, no? Pero I doubt kasi same police lang 'yan nung dati eh. Kung ano yung culture nila dati nun, yun din yung gagawin yan. Hindi naman instant yan eh. Sinabi niya ang lahat ng ito sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights kanina. Siya raw ang unang PNP chief na gumawa niyan. Narito ang mga pahayag ni Torre at ng chairperson ng CHR.
HR is our boss on the protection of human rights. And I do recognize at ako ay nagpapasalamat sa CHR for keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Isa ho sa mga pangunahing institusyon na binabantayan ng komisyon ay ang ating kapulisan. Ito hong pagbisita ni Chief PNP dito sa ating komisyon ay mahalaga dahil mapapaigting at mapapabuti ang aming relasyon upang ma-integrate na rin ang human rights sa pagtupad sa tungkulin ng ating kapulisan. Sige, nakikipag-usap na rin daw ang PNP sa CHR para magkaroon ng kasunduan sakali namang may mga pulis na lalabag sa mga karapatang pantao. Akala ko ba wala nang mangyayaring tapos kung sakaling meron. Kulit na itong pusa ko na to. Diyan ka lang muna, bebe. Habang nakikita. At yan muna mula rito, balik sa'yo, Jig. Yan po ang ulat ni Caricator mula sa Tingnan natin, bigyan natin ng chance. Pag naglitawan na lang yung problema, saka na lang tayo magreklamo. Pero sa ngayon, syempre bago pa naman bigyan naman natin ng chance si Sir General Torre. Malay mo naman, di ba? Malay mo, mabawasan na yung sinasabi nilang EJK or mawala talaga. Sabi niya, sa under daw ng wala na daw mangyayaring ganun Baka wala nang mangyayaring ibabalita. Hindi, tingnan natin. Malay mo naman. Next video tayo, ano to? Sari-sari yung mga... yung mga nagpapasa sa akin ng mga violence, hindi ko na i-content, ha? Ilang beses na ako na warningan ni YouTube, ha? Ibig ko sabihin sorry if hindi ko na pagbibigyan yung iba. Ano itong video na to? Tingnan natin. Mga idol, mukbangan na naman. Nagkakasakit ka sa bato niyan Mga idol, mukbangan na naman. Ano ba nangyayari sa social media natin? Hindi. Ano ba ang main goal ng social media? Source ng information, communication sa mga mahal natin sa buhay, way para magkaroon ng kaibigan, entertainment, o baka pasok ito sa entertainment? Tama? Kung pasok to sa entertainment, ano nakaka-entertain dito sa ginawa niya? Dahil kakaiba yung ginawa niya, kumain siya ng 2x2. Sa bagay, nagtatagumpay naman siya, nagba-viral yung video niya Pero, ang tanong, nag-viral ba dahil na-entertain or dahil ginawa mong tanga yung sarili mo? Pabubo na lang ng pabubo yung yung... Kain ka po tae ng aso. Karamihan naman bisakol ang gumagawa niyan. Hindi kasi hanap buhay. Sabi dito sa comment, karamihan bisakol gumagawa niyan. Hirap kasi hanap buhay dyan, hindi ko nalalahat. Ano daw? Hindi ko bagets yung comment. Yan ang epekto na wala pera, agoy. Dami na may sayad sa utak, makakontent lang. Hindi naman niya daw nilunok, sabi. Hindi naman niya pinakita if nilunok niya. Pwede, no? Baka nginuya lang, tapos inano lang. Pero, hindi nyo ba naiisip na pwedeng gayahin ito ng bata? Diba? Ako, hindi ko sinasabi na, kasi nagmumura ako dito Pero yung pagmumura, magiging nature na ng tao yun Expression kasi yung ginagawa ko Dinajustify yun. Pero mali yun sa harap ng mga bata.
Pero mas lalong mali naman ito na ipakita mo ito sa harap ng bata. Kasi magkakaroon ng culture na na yan ang role ng social media sa atin eh. Ano ba naman? Tapos ito pa. Mahin buntag mga idol. But pag mga vlogger, mga idol ang tawag sa audience, alam mong kabubuhan ang gagawin. Pag mga idol ang tawag sa audience, mga idol, ito ba mga idol din ang tawag niya? Tingnan nga natin. Oh. Wow. Mga idol, mukbang. Mga idol din, no? Kadalasan pag mga idol ang tawag sa mga idol. Ito ng content natin, mga idol. Daran yung mga request oh. Imno na to da. Patanggal ko nun sa kuan mga idol kanang hong ikaon nga langsa kayo ba. Nawa. Ng pabulaon. Dapat magkaroon na ng dito no? Magkaroon na ng batas tungkol dito Kasi palala na ng palala yan Alam mo ang problema na itong ginagawa nila na to? May ginawa silang amazing na ganyan. Ano pa yan hihigitan pa yan At yung mga audience na nanonood, susulsulan pa yan ng dapat mas malaki. Parang yung sila Vitaly tsaka Johnny Sumali, di ba? Si Vitaly, hanggat makakapagpapansin siya sa anong gusto niya, gagawin at gagawin niya. Pero mas okay ito at least kahit pa paano, kung may mapahamak man dito sa ginagawa niya, sarili niya lang. Di ba? Hindi siya nakakapahamak ng iba. Pero ang problema nito, yung mga nanonood, ang mangyayari niyan, sa kapwa niya na naghahangad din ng kasikatan sa social media, gagayahin din yan. Kay sige kuno ko kaon og kanang mga kuan mga idol. Kanang mga hilaw mga idol ba. Dara yung request, sa nag-request ani. Ako na imnon. Oh, mayon mong tip din at tinuod. Oh. Tanawa, unsaon? Ay, ako Diyos ko. Ano sabi sa ko? Ako yung nasusuka Baka magkasakit ka niyan, idol. Nangyayari sa Pilipinas, ganyan na lang kababaw yung pinaggagawa para lang magkaroon ng inom din kaya ako ng may sabon, gusto nyo? Anyway, yan lang po ang ating mga pag-usapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye.